Muling nagpatawag ng pagdinig ang House Track Committee kaugnay ng cybercrimes at fake news. Ang buong detalye ibabalita live ni Milky Regunan. Milky? Hindi lang mga individual at personalidad na may dulot sa masamang epekto ang fake news at misinformation, kundi ang higit sa lahat sa soberenya ng ating bansa. Ito ang binigyang diin ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard sa pagtatanong ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa hearing ng Tri-Committee laban sa fake news. Ayon kay Tariela, nakababahala dahil bukod sa inaangkin na West Philippine Sea, ang narrative ngayon ng China base sa mga fake news ay kanila umano ang Palawan at Luzon Island. Sabi ni Tariela, umaapela na sila sa Philippine News Agency, Presidential Communications Office, National Historical Commission at iba pang mga concerned government agencies na paigtingin ang information campaign dahil mapanganib na sa soberenya ng Pilipinas ang fake news sa China. Narito ang interpellation ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez kay Commodore J. Tariela. Republic of China. This is their new narrative right now. Ang dating narrative po nila ay simply limited to the surface features in the West Philippine Sea po, no? But Yes, never have they claimed Palawan as having their ownership. Yes, sir. At kung nakita po ninyo yung comment, kasama na rin po yung isang comment doon, kasama na rin daw yung Luzon Island na inhabited daw ng China at pagmamay-ari po nila. Is that the first time for you to hear this claim also? Yes, sir. Ano po ba ang, well, if this is the first time, then we obviously, for us, walang claim, walang basis naman po yung claim. Upon hearing this po, I know this is now, ano po yung magiging reaction ng PCG in relation to this? Well, the reaction, sir, of the national government is that we ask the National Historical Commission to directly debunk such historical claim of the People's Republic of China or whoever spread that fake news or misinformation. The position of the Philippine government is saying that Palawan and the entire island of Luzon has long been part of the. Samantala, dumadalo sa muling pagdinig ng House Tri-Committee si dating Duterte PCO Secretary Trixie Cruz Angeles. Si Angeles ang isa sa mga pinatawan ng contempt ng komite matapos ilang ulit na isnabi ng hearing ng TRICOM tungkol sa fake news. Bukod kay Angeles, 10 pang vloggers ang pinatawan ng contempt dahil sa pagbaliwala sa imbitasyon na dumalo sa hearing. Dahil dito nagbanta ang TRICOM noon na kapag hindi daw silang dadalo ngayon sa hearing ay mag-i-issue na ng warrant of arrest at ipapadetain sina Angeles at 10 iba pa. Matatandaan na sumaklolo ang grupo ni Angeles sa Korte Suprema at punesyon ng hearing kasabay ang panawagan sa Supreme Court na ihinto ang hearing ng TRICOM. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky Regunan.